Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toys. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Okay, so ito, pag-usapan natin, meron po kasing patama o paalala si Arnold Clavio mga kababayan. Kilala naman natin si Arnold Clavio, isa pong kilalang broadcaster at newscaster dyan po sa mainstream media. Si Arnold Clavio mga kababayan ay nagpaalala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang sabi niya sa kanyang social media account na ang pinaggagawa ng dating Pangulo ay labag sa batas ng Diyos at labag sa batas ng tao. Yan mga kababayan ang sinabi ni Arnold Clavio. Pero bago yan mga kababayan, may daanan lang tayo saglit. Puntahan lang natin itong Teka. Alright, so puntahan lang natin ito mga kababayan. Sandali lang po mga kababayan, nawala yung aking meron lang tayo, Balitang Maynila tayo, saglit lang po ito mga kababayan. At meron po kasing inopen kanina dyan po sa lungsod ng Tondo. Lungsod ng Maynila dyan po sa lugar ng Tondo mga kababayan. Nasaan na ba yan? Alright. Ito mga kababayan. Ba't nawala? Live po kasi kanina mga kababayan, nag-live po si Mayor Hani Lacuna. At nagkaroon po ng opening ng bagong emergency department ng GAT Andres Bonifacio Medical Center dyan po sa Tondo. Ba't nawala? Sandali lang hanapin ko lang saglit. Ito mga kababayan, kanina nandito lang yung mga ba't nawala? Naka-live po si Mayor. Ito. Okay. Ayan po mga kababayan yung kanina. Live po sila Mayor Hani Lacuna dyan po sa bagong emergency department ng GAT Andres Bonifacio Medical Center dyan po sa Tondo. Yan mga kababayan. Ayan, at may blessing po. Bagong emergency center, emergency department ng GAT Andres Bonifacio Medical Center sa Tondo po yan. Kaya kung kayo mga Tondo, taga Tondo, meron po kayong napakaganda at emergency room. So kapag meron kayong mga emergency cases, diretso po agad kayo dito sa mismo. Inilapit na sa Tondo na mismo yan, hindi na kayo lalayo. Ito nga bagong emergency room, emergency cases, diretso agad. Pag may nangyari dyan sa mga taga-Tondo, diretso kayo, pasok kayo ng emergency room, emergency department. GAT Andres Bonifacio Medical Center, dyan po sa Tondo yan. So blessing po kanina yan. Ayan mga kababayan. At pakinggan natin saglit lang si Mayor Hani Lacuna. Nagsalita po siya dyan. Pakinggan lang natin yung konting kanyang speech
mga kababayan. Okay? Sa aking pong partner na narinig nyo kanina, Vice Mayor Yulcel Bonieto, sa bumubuo ng pamilyang Gat Andres Bonifacio Medical Center sa pamumuno ni Dr. Teodoro Martin, sa ating pong mga barangay officials, na excited makita ang ating bagong emergency room ng Gat Andres, sa iba pa natin mga kasamang lingkod na bayan dito sa lungsod ng Maynila. Good morning! Alam niyo po, ang dami ko sanang gustong sabihin. Kaya lamang po, itong umagang ito ay isang napaka-espesyal na araw dahil dito mismo sa puso ng Tondo ay mayroon na tayong isang emergency room na masasabi nating dekalidad kagaya ng isang pribadong emergency room. Alam niyo, lagi kong sinasabi sa ating mga health providers na ang emergency room ng isang ospital ang sumasalamin sa buong ospital. Diba? Tama ba yun? Dahil sa emergency room, unang-unang inaasikaso ang ating mga kababayan na masasabi natin agaw buhay o di kaya nasa isang critical na kalagayan. Kaya nga, kapag maayos ang emergency room ng isang ospital, maaliwalas kagaya nito, nakakasiguro tayo, at least magiging kampante tayo, na ang ipinapasok nating mga kamag-anak ay nasa mabuting kamay. Di ba? Kung titignan niyo po ang ating bagong emergency room ng Gat Andres Bonifacio, masasabi niyo parang wala tayo sa lumang ospital. Nabanggit na kanina ni Dr. Ted Martin, 26 years na ang Gat Andres. Pero pag pinasok mo ito, kumpleto, pinalimtulag sa St. Luke's. At ang sabi din ni Dr. Ted Martin, ito po ay isang 30-bed capacity na emergency room. Maihahalin tulad mo sa ospital ng Maynila. Hindi naman natin gusto na maya't-maya ay mapupuno ito. Diba? Pero, kung sakasakaling dadating talaga ang mga araw na mapupuno ito, at least mararamdaman natin sa lahat ng pumapasok dito na kahit papano ay makakasiguro sila na makakatanggap sila ng dekalidad na serbisyo. Pero lagi naman sinasabi, hindi naman nakukuha yan sa kagandahan lang ng isang building o ng isang kwarto, pero kagandahan ng mga taong nasa loob ng building o ng kwarto. Okay. Kaya nga, lagi nating ipinapaalala sa ating mga health providers, lalong-lalo na dito sa Gat Andres, na pagbutihin po nila ang kanilang serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Tondo. Nakakaasa ba kami? Ayan. Total, maganda na ang emergency room nyo. Dapat mapantayan ito ng maganda rin serbisyo para sa ating mga kababayan, mga taga-Tondo. Kami naman po, sa pamahalang lungsod ng Maynila, ay patuloy na sinisinop ang pondo ng ating lungsod.
Sino ba naman ang aakala na itong napakagandang emergency room na ito ay halos napakaliit lang ng ating iginugol na pondo? Pwede naman pala. Kailangan lang natin manghingi at lumapit sa mga tamang tao. At yan po ay ang Department of Health. 8 million galing po sa Department of Health. 6 to 7 million lang ang galing sa lungsod ng Maynila. Pwede naman pala. Pwede naman pala tayong magkaroon ng napakagandang emergency room nang hindi tayo kailangang mangutang. Kung ano lang ang meron tayo, yun lang ang gagamitin natin. Basta siguraduhin natin na masinop at maayos ang paggamit natin ng pondo ng ating lungsod. Muli po, sa bumubuo ng Gat Andres, good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Pero sana po, sa bawat pagpasok ng ating mga kababayan dito, lagi po nating isaisip na ang pumapasok dito ay kapamilya natin. Nang sa gayon po, makapagbigay tayo ng isang maayos at mapagmahal na pagkalinga at pag-aruga sa kanila. Maraming salamat. Magandang umaga po. Okay, so yan po mga kababayan. Palakpakan natin si Mayor Hani Lacuna. Yan po ang totoong serbisyo, yung may pagmamahal sa nasasakupan sa mga taga Maynila. So sabi ni Mayor Hani Lacuna, dapat yung papasok diyan, ituring yung pamilya. Ituring yung hindi lang basta kasi iba alam niyo sa totoo lang sa ospital, pagpasok mo tingin-tingin sa iyo, pasyente talaga no. Sabi ni Mayor Hani Lacuna bilang isang doktor, di ba? Bilang isang doktor, napaka mahalaga sa kanya yung tamang pag-asikaso, pag-aruga sa mga kababayan natin na may mga sakit. Lalong-lalo na emergency room yan, no? Halos lahat ng mga pupunta dyan, emergency cases, so kinakailangang mabilis ang pagkilos. Di pwede yung papetics-petics dyan. So sabi niya, kapag ganyan, dapat mabigyan ng magandang serbisyo, pag-aaruga at paglilingkod itong mga batang Maynila. Hindi lang papugian yan, mga kababayan, kundi kinakailangan niya ng talagang totoong serbisyo sa taong bayan. Kaya saludo ako kay Mayor Hani Lacuna. Bilang talagang isang doktor, ay ramdam niya ang dapat na ibigay na serbisyo ng talagang mga health workers. Itong mga nangangalaga sa ating kalusugan. Okay, so yan mga kababayan, congratulations at good luck sa mga health workers yan, mga doktor, mga nurses, mga aides, dyan po sa ano yun? Bagong Emergency Department ng Gat Andres Bonifacio Medical Center, Tondo. Congratulations sa inyo. Ito, diretso na tayo mga kababayan. Dito, balikan natin. Nagpaalala si Arnold Clavio mga kababayan dito kay Duterte. At sinabi niya na itong pinaggagawa mo, Duterte, ay malaking paglabag sa batas ng Diyos. Ayan mga kababayan, to sa ating screen. Sabi si Arnold Clavio may paalala tungkol sa batas ng Diyos matapos ang pag-amin ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Arnold Clavio, pinaalalahanan niya ang kanyang mga taga-suporta, followers, tungkol sa utos ng Diyos o sa batas ng Diyos sa kalagitnaan ng pag-admit
pag-amin ni former President Rodrigo Duterte na personally, meron siyang mga ginorgor na mga several na ating mga kababayan. So sabi ni Clavio sa kanyang Instagram post, ito nga si Duterte ay dinerpa itong ICC na bilisan at tapusin agad ang investigasyon laban sa kanya. Kaya ito, kung nanggagaling na sa bibig ng isang aminadong mamamatay tao ang hamon, dapat nang kumilos ang mga kinauukulan. Sa mata ng kanyang mga taga-suporta, si Duterte ay dakila at bayani. Ay nga, believe ako dun sa mga, yung talagang nag-idolize kay Duterte. Inaamin niya na siya isang mamamatay tao, ang dami niyang pinatay, dami niyang pinapatay. Pero bakit ang daming mga tao, talagang bilib na bilib sa kanya, ang daming humahanga sa kanya? Grabe. Ako hindi ko maintindihan bakit ganun yung mindset ng tao. Bakit gusto nilang sumuporta sa mamamatay tao, sa nagpapapatay? Ganun na ba kasamaan tao na mas sinusuportahan natin yung mga taong gumugurgur? Lalong-lalo na yung mga inosente. Okay lang yung sabihin natin yung mga talagang totoong nanlaban Pero, ibig sabihin, 30,000 nanlaban lahat. So parang parang imposible. At marami talagang nangyaring ginamit lang ang drug war para sa pansarili nilang kapakanan at hindi na-control ng Duterte administration. At yan. Sabi ni Anong Clavio, sa mata ng kanyang taga-suporta, si Duterte ay bayani at dakila, pero sa mata ng naulila at biktima ng EJK, malapit na nilang makamit ang katarungan. At sinabi din niya, sa utos ng Diyos at batas ng tao, bawal ang pumatay. Walang lugar sa sibilisasyong lipunan ang ilagay sa kamay ang batas. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magbago, at kung ginusto mo na manatiling masama sa mundong ibabaw, ang paghusga sa iyo ay nasa kabilang buhay. At bago tinapos ni Arnold Clavio yung kanyang post, at sinabi niya na si former President Rodrigo Duterte cannot be arrogant forever. Ibig sabihin, merong katapusan ang pagiging arrogante ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At totoo naman po yan, mga kababayan Tayo po ay accountable sa Panginoon. Kung hindi man tayo, kung makaligtas man tayo sa hustisya dito sa buhay natin ngayon sa mundo, ay sigurado hindi tayo makakaligtas sa hustisya ng Diyos sa kabilang buhay. Kaya Diyos na po ang huhusga. At itong ICC at yung ating mga otoridad, ayon kay Arnold Clavio, ay dapat ng kumilos sapagkat inaamin na mismo ng dating Pangulo na meron talaga siyang mga kinitil na buhay. Kitang-kita naman at rinig na rinig natin on live television, mga kababayan, yung kanyang mga pag-amin. Kaya yung sinasabi ni Maharlika, sabi kasi ni Maharlika, yung vlogger niya, kinain daw ni Duterte itong mga nandiyan sa Quadcom. Gusto ko lang sana ipaalala kay Maharlika, parang hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari dyan, idiniin pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sarili. Sa dami ng kanyang mga sinabi, mas lalo siyang nadiin at mas lalo siyang mananagot sa batas doon sa kanyang mga sinabi dyan sa Quadcom. Okay, so ilang update natin, mga kababayan. Unang-una, congratulations kay Mayor Rani Lacuna. Siyempre yung mga taga-Tondo. Dahil sa inyong bagong emergency department ng Gat Andres Bonifacio Medical Center, yan po sa Tondo. At si Arnold Clavio naman na hindi na nakatiis at talaga ng mga medyo nag-react sa ginawa ni Duterte. Kahit ako talagang magugulat ka sa mga inamin niya. At totoo po yung sinabi ni Arnold Clavio na tayo po'y mananagot
Kung makaligtas ka man sa batas ng tao, sigurado wala kang ligtas sa batas ng Diyos. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Manila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.